Hinamon po ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gibo Teodoro na pangalanan ang mga opisyal na tinutukoy niyang dumedepensa sa China sa usapin po ng West Philippine Sea. Yan po ang hirit ng bise matapos manawagan si Teodoro na mag-resign na nga po sa pwesto mga opisyal na nagtatanggol sa China. Ayon pa sa bise, hindi raw pwede magbitaw ng ganong salita kung wala namang listahan ng pangalan na hawak si Teodoro. Baka biglang maglabas sa listahan, mahimatay lahat ng tao, ha? Muli din daw niyang binanatan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dapat daw ay maging mas profesional si Castro pagdating sa kanyang mga sinasabi bilang kinatawan ng isang opisina na kanya pong nire-represent. Kinontra rin ng bise ang pahayag ng palasyo na panggulo lamang sa impeachment trial niya ang umugong na balita na naaresto na nga po si Senador Bato de la Rosa. Magulo na raw kasi ito sa simula pa lang dahil bending the law na daw ito. Ayon niya sa bise, mga kapatid. Ang palasyo po kinumpirmang may standing order pa rin si Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin po ang nagtatagong senador. Tumipesa rin ang bise sa kanyang naging pagbisita sa New Quezon City Jail kina Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada at dating kongresista na si Mike Defensor. Ang gid po niya, wala siyang nakikitang masama sa naging pagbisita niya sa kanyang mga kaibigan. Ito po ang mga sunod-sunod na mga pahayag po ng Vice Presidente. By the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin. Pero kapag may seal, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila, and I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila. Nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinetrete. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Magkakasunod na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Excited na ako malaman kung ano reaction dyan ni Yusek Claire bukas. Yusek Claire Castro. Bukas na lang, Pero, parang ako binibigay ko yun. Ganun naman talaga. Parang lahat, maski naman nung panahon halimbawa nung father niya o nung panahon ni Pinoy o panahon ni GMA, may mga nananawagan na from the other side na sana okay naman magsalita yung spokesperson. So lagi may punang ganun eh. So may pinupunan naman niya si Yusek Claire. Pero nung panahon din ng father niya, marami rin pumupuna kina Sec Panelo at saka kay Sec Harry. Ganun talaga eh, di ba? Can't please everyone. Yes. Okay. So kanina, walang sinabi si Undersecretary Claire Castro tungkol dito sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kasi mukhang mas nauna yung briefing namin kay Yusek Castro bago itong mga pahayag na to. Pero, meron siyang pasaring kay VP Sara nung nag-uusap kami at tinatanong si Yusek Castro tungkol sa Pac Silica. Tingnan natin. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019
ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron pong mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. Sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan, we hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang paksilika. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman. So, yan. Yung paliwanag ni Yusek Claire Castro tungkol po sa Paxilica. Naubo tuloy ako eh. Oo, diba? Ang tanong kasi dyan, ano yung reaksyon ng Malacanang tungkol doon sa mga nagpapapirma ng petisyon ng mga grupo dahil nga mga kontra dito sa Paxilica kasi baka may mga mawalan ng trabaho na magsasaka, nagpapapetisyon pa doon sa change.org, diba? Nagpapapirma. Ayun ang sagot niya, napunta doon sa kanyang pasari.